Hi guys! Welcome to our vlog! Yes, andito na naman tayo. Kasi nga wala pa akong masyadong content. So, kailangan kong gumawa ng video. Yes. This past few weeks, very busy kami. Hindi ako masyadong nakasilip sa group chat. Busy, literal na busy. Kasi nga, nang lumabas sa hospital si Lola nung June 31, sobrang alagain po siya. Hindi kami makagalaw-galaw kasi nga kailangan namin siyang tutukan. So, buti na lang nakapag-live ako one time noon na normal na talagang ano. So, yun nga, this past few weeks is sobrang napaka-busy. Nung July 1, dapat day off ko yun, pero hindi rin ako naka-day off. Nag-stay lamang ako dito sa bahay. Inalagaan si Lola. Hindi pa ako nakalabas nakapag-day off mula nung 31. So, at ang pagod ko is sobrang pagod. Sobrang literal na pagod siya. Hindi lang pagod, kundi pagod na pagod. So, yun nga, ginawa ko tong video na to para sa mga kabagong friends ko na pagpasensyahan nyo naman po. Kasi po may pasyente pa kami dito sa bahay pag hindi ako makasukli agad. So, sorry naman. Pero babalikan ko din naman. Hindi tayo mandadaya. Nanonood nga tayo ng Netflix ng isang oras tapos 5 minutes lang. Hindi pa natin may balik bad yun. Naniniwala po kasi ako na kung anong tinanim mo, yun din ang aanihin mo. So, medyo pasensya naman po at busy-busyhan tayo sa ating buhay. Wala pa tayong time mag edit ng mga content. Ganito talaga pag OFW ka, kailangan mong galingan yung work mo. Kasi maraming tao ngayon ang walang work. So, dapat alagaan mo rin yung work mo. So, ang priority ko ngayon is pag-aalaga kay Lola. At dahil kalalabas niya sa ospital, kaka-opera lamang niya. So, kailangan ko rin ipakita sa amo ko na hindi ko naman kailangan na hindi ko naman, ako naman yung tao na hindi fake na kung andyan yung amo mo is kailangan pakita mo na magaling ka, ganito ka naman. Hindi, mas masarap nga matulog pag andito yung amo mo eh. Ganun lang yun. Sa awa ni Lord is sobrang supportive naman yung amo ko, sobrang mabait. Kaya guys, sa ganitong time, sa time na to na kailangan ni Lola ng sobrang alaga is talagang inaalagaan ko siya ng mabuti. Kaya wala tayong time na gumawa ng mag-edit ng content. Wala akong time na maggawa ng anumang video dahil sobrang busy, hindi pa ako nakakalabas. So ito na lang, wala nang intro, live agad. Live agad. Video na agad. So yun nga po. So I'm very sorry sa mga kagrupo ko dyan. Thank you so much sa inyong support. Salamat din sa lahat ng mga tumutulong sa akin. Hi ka. Thank you very much. Salamat din sa pag-intindi kay balaan mo na kag sa mga friends ko, sa mga grupo ko. Thank you for the love and support. So, bakit ba tayo gumawa ng YouTube channel? So, ito po kasi ang ginawa ko po talaga kasi dati may YouTube channel kami para sa grupo. So, ngayon gumawa ako ng sarili ko kasi mahirap ang paangat doon sa kadaming CPR. So, ito po yung sarili kong group. Ito pong sarili kong channel is hindi naman para to sa akin, kundi para to sa grupo namin kasi may grupo kami sa Ibaras dito, Binalangga. Hi Dipians. Yun po, parang namomotivate ako sa sarili na kung gumawa ng YouTube channel kasi nga marami dun sa amin yung grupo kasi namin is parang charity group yun. Nag-umpisa kami sa We Care, yung aming programa, mga dialysis patient. Ang heart ko talaga is makatulong sa mga dialysis patient. So yun nga, wala kaming naumpisahan yung charity na yun ang nagpo-post about sa humingi ng tulong, mga ganon. So parang namomotivate ako siguro, 'di ba? 'Di ba sa YouTube pag marami kang alam niyo 'yun. So sabi ko parang maganda din 'to na may trabaho ako as an OFW pero at the same time parang pang extra din na makatulong ka din sa ibang tao sa ganitong pamamaraan. So, ang channel na ito, hindi sa akin, kundi may tumutulong din sa akin. Dalawa kami ang mahayahawak nito at saka meron kaming upcoming project para sa channel na ito. Yes, glory to God. Sana po matupad yun at saka sa help nyo, marami ang inyong matutulungan. So, by the way, ito na yon yung OFW Life. Kasi gumawa ako ng video na to para wala akong time mag-edit, wala akong gumawa ng content kasi sobrang busy ako. So, sa mga kabagong friends ko dyan, I'm so sorry naman kung
Kung minsan delay ang pagsukli, pero simula kasi nung dumating si Lola nung 31, hindi pa ako nakapag-day off. Si Lola ko kalalabas lang ng hospital, hindi siya makagalaw, so kailangan talaga namin siyang asikasuhin, yung pagkain niya, yung bubuhatin siya paupo sa wheelchair, bubuhatin siya pabalik sa bed niya, hindi siya makagalaw, ultimo pagpunas ng kanyang is hindi niya magawa yun. So sobrang parang parang sobrang nakakaano na asikasuhin mo talaga siya. OT, sobrang OT. I don't know kung ano nga yung OT in Tagalog. So yun, napaka OT kasi nga yung pagkain niya i-blender pa namin tapos lulutuin ulit namin yun. So ganun nga. At saka yung lakas ko is sobrang ubos na. Sobrang ubos na sa kakabuhat sa kanya. Sabi nga sa Ilonggo, mga taga Bacolod, ang kwarta ginapi ko, ginapala. Sa akin dito literal na pinubuhat ko yung dolyar. Kasi nga lumalaki na yung dito ko sa kakabuhat kay Lola. Ang bigat pa naman niya. So, pag si amo ko, hindi naman niya kaya yung pagbuhat kay Lola. Hindi naman niya kaya mag-asikaso kay Lola. Kasi gusto nga niyang bumili ng mga ganito ganun para dapat support. Kasi hindi na ako naka-off. Gusto ko nang magpahinga. Pero parang makakatulog naman ako dito. Pero iba pa rin yung nakapahinga ka na ma-refresh yung mind mo sa labas. So, hindi ko pa yung magawa ngayon kasi nga hindi kaya ni amo si Lola. Ako talaga ang nagka-hands-on kay Lola. Pag andito si amo, tinutulungan din naman niya ako. Sobrang bait din naman ni amo. Pero, alam mo yun, yung sa kakabuhat mo pa lang kay Lola is ubos ng lakas mo. Tapos, basta yung kakapagod talaga. Yes, nakakapagod. Minsan naiiyak na lang talaga ako. Naiiyak ako na one time naiiyak ako kasi nga sobrang pagod ako. Pagod na pagod ako. Yung iba pag alas 11 tapos na sa work. Ako hanggang alas 12:30 nagsasampay pa ako minsan dito. Alas 12:30 ng gabi. Kasi paborito ng amo ko na maglabada sa gabi. Pwede naman gawin namin yun pero sa tanghali. Pero gusto niya sa gabi. So, hayaan mo siya. Bahay niya to. Kaya, go lang siya. Tapos, hindi naman pwede na hindi ko siya tutulungan. So, ayun, tulong pa rin ako. Kahit alas 12:30 na. So, yung pagiging OFW, hindi basta-basta po yun. Yung, kahit pagod ka na, kailangan mo pa rin lumaban. Ang amo ko kasi sobrang bait lang, kakarenew ko lang nitong July. So parang gusto ko na talagang umuwi, gusto ko nang magpahinga. Pero hindi naman pwedeng iwan tong si Lola ko. Kasi nung times na hindi pa siya ganito yung sitwasyon na is sobrang bait ng amo ko, may taga-paalaga pa siya, may taga-paluto pa kami dito. Pumupunta sila ni Lolo sa school umaga. Umuwi lang, may taga-sundo na kasama ko. So, haya-hayang life ko. Ngayon na ganito si Lola, hindi ko naman siya pwedeng iwan na ganito. Yung amo ko, hindi naman pwedeng kami. Pwede ka naman sana akong umuwi. Kasi tapos naman yung trabaho, ngayong kontrata ko ngayong July. Pero, hindi pwedeng iwan yung ganito. Na konsensya din yung iwan mo yung sila sa ganitong sitwasyon po. Tapos yun nga, sa sobrang pagod ko this week, pasensya naman sa mga ka-group chat ko dyan, ka-grupo ko na hindi nga ako masyadong nakakabisita sa ating channel, sa ating grupo, kasi nga sobrang pagod ako. Sobrang mula pa ng Friday umupunta kami ng hospital. Pabalik-balik kami doon. Monday, pumabalik-balik pa rin kami ng hospital hanggang sa Martes. Nung Martes is bumalik kami ng hospital. 4 p.m. na kami nakauwi. So 4 p.m. na rin kami naka-lunch. Kahapon 5 p.m. na rin kami naka-lunch. Ganun po yun ang buhay OFW, hindi basta-basta. Parang, alam mo yung masakit na yung tiyan mo sa sobrang gutom. Sobrang gutom talaga ako. Every time na pumunta kami ng hospital, hindi kami pwedeng kumain doon. Kaya titiisin mo yung gutom mo. Dahil takot yung amo ko na buksan yung mask namin. Pero kahapon nagdala ako ng kamote kasi whole day kami doon. Nagtambay kami doon. Kaya umuwi kami pero yung isang pirasong kamote hindi din makasustain buong araw, tulak-tulak ko pa yung wheelchair. Kaya umuwi kami ng 5 o'clock, saka na kami kumain ng lunch namin. Pero kailangan nating gawin to, kailangan nating tiisin to. Kaya nga tayo nag-abroad para sa trabaho. Kahit naman siguro sa Pilipinas tayo, maraming nangangarap na mag-abroad. Ngayon andito na tayo sa abroad, so tiis lang tayo, hindi naman pwedeng uwi agad-agad. So, there's a time for everything, sabi nga. Hindi naman sa lahat ng bagay
mahirap eh. Kaya, and I pray na fully makarecover na si Lola para maka-back to normal na ako, at saka yung ating channel is mapag-grow na natin. So, yun po. Sa mga kagrupo dyan, I'm so sorry, hindi ako masyadong nakasupport pa, pero babawi po ako. Sobrang busy lang po ako this week. Sobrang busy. Yung tired ko is understatement yun. Sobrang tired. Yung, alam mo yung katawan mo gusto nang sumuko. Yung umiiyak ka na lang. Talagang naiyak ako. Tinawagan ko yung nanay ko. Sabi ko sa nanay ko, "Nay, sobrang pagod ako." Tapos sabi ng nanay ko, pagod na pagod ako, Nay. Sobrang pagod ako." Sabi ng nanay ko, sana nakapagandyan ako, matutulungan kita. Ganun. Sabi ng nanay ko, pero okay lang. Kailangan ko lang kasi i-voice out yung pagod ko minsan, kasi pag hindi ko i-voice out, parang sasabog ako. Alam mo yun? Yung feeling na parang, tapos magsa-self-pity ka pa minsan, kasama pa ng homesick. Parang ganun. Parang sinasabi mo sa sarili mo, ang kawawa ko naman. Parang ganun siya. Pero hindi ko naman hinayaan na yun ang mangyayari sa akin, kasi madedepress lang ako. Stress ako, madedepress ako. Iniisip ko na lang mga bagay na kaaya-aya. Iniisip ko mga bagay na malapit na akong uuwi. Ganun yun. So yun, I'm very excited pa rin sa aming project, upcoming project ni Ma'am Shine for IDP. Yes. Dahil ito pong channel na ito, sa bawat panood nyo po, sa bawat pag-like at pag-subscribe nyo, marami kayong matutulungan na kababayan namin sa Igbaras, Iloilo. So yun po, ay mga dialysis patient natin doon sa WeCare. Makikita nyo po yun sa aking makikita nyo po yun sa aking wall, yung WeCare project namin, yung mga may cancer patient, yung mga dialysis patient. Yun po ang maka-benefit dito sa ating YouTube channel, if ever na mag-grow po ito. Yes, I'm praying for that. Really, my heart is for the dialysis patient, kasi marami pong naka-dialysis sa aming bayan. So, sinasabi ko nga, pag ako talaga mananalo sa loto, magpapatay ako ng dialysis center sa aming bayan, kasi yun po, yung mga dialysis patient namin is 3 times a week po, kasi sila yung nadadialysis, tapos pumupunta pa sila sa city para doon magpa-dialysis. Alam nyo po, every time sa group chat sa grupo namin, may grupo kasi kami na Igbaras Lutang Pinalangga, so mga 10,000 members na yun. So, tapos sa aming bayan, sa bayan po namin yun. Tapos sa aming bayan is, sinasabi namin na maraming nakadialysis. So, nang nag-start mag-post doon ng isang pasyente, so tuloy-tuloy na pinopost namin. Tapos may mga kababayan naman kami na nasa ibang bansa na tumutulong din. Pero yung sa grupo namin is walang pondo. Kaya naisipan rin namin ng gumawa ng YouTube channel para if ever na mag-grow tong YouTube channel namin is may mapagkukuhanan kami ng pondo para sa aming mga dialysis patient. Kasi yung mga dialysis patient po talaga is sobrang magastos po. Sobrang gastos po nila yun. Sobrang gastos nila in terms na pamasahe nila papunta sa city. Tapos may babayaran pa sila doon. Marami silang bayarin. Every time na may magpa-post na sasabihin ng ganito, ganon. Unang-una po kasi may isang member na sabi na, "Nang, pwede bang humingi ng tulong?" Tapos nag-post po ako doon sa group po namin. Tapos yung may mga tumutulong na ibang mga kababayan namin. Tapos every time na magpapasalamat yun, sabihin na, "Nang, alam mo, mag-i-stop sana ako ng dialysis this week dahil wala na ako mapagkukuhanan." Every time na sinasabi ng mga dialysis patient yun, nakakalungkot talaga. Sobrang nakakalungkot. Kasi iisipin mo, kaya minsan naisip ko, kahit na nahihirapan ako dito, sobrang blessed pa din ako kasi may mapagkukuhanan ako. Paano pa kaya mga tao sa Pilipinas na wala silang mapagkukuhanan? Lalong-lalo na yung mga dialysis patient. Kaya naisipan namin na gumawa ng ganito po ng YouTube channel. So, sa pag-watch nyo po, sa pagtulong nyo po, malaki po ang matutulong nyo sa aming mga kababayan. Ay, naiiyak na ako na ba yan? Yes po, hindi po para sa akin ang channel na ito, kundi po para makatulong kami sa aming mga kababayan. Dalawa po kami ang may hawak ng channel na ito, hindi lang po ako isa. So, tulungan po kaming dalawa. Sa ngayon po, wala pa ako masyadong time dahil nga dito sa amo ko, pero pag magkaka-time po kami, yun po, okay na po siya. Magkaka-time na kami, okay na po siya. Pwede na namin ito at sa kapag maging okay na si Lola, pwede na namin ito siya ay, dapat
dapat sana doon wala ako na. So, yun ako yun. Dapat pala sana doon na lang ako nag-live na parang mahaba na to. So, yun po. Naiyak na ako. So maraming salamat po sa inyong panonood. Wala pa ako masyadong time mag-edit. So, pagtiisan nyo na lang itong aking direct video. God bless po sa ating lahat. God bless po sa mga bagong friends ko, sa grupo ko. Thank you so much for watching and thank you for the support. God bless us all. Bye!